Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, 4 na minuto mga kabrigada, makalipas ang alas 8 ng umaga. At syempre mga kabrigada, bago tayo pumalaot, ang oras na yan, etid po sa atin ang ating Yummy ES2 Oral Drops. Alam nyo mga kabrigada, meron tayong sa mga developing mga kabrigada, sa mga bata, lalong-lalo na mga kabrigada pag 6 months hanggang 2 years old, yung mga anak natin, nagkakaroon po sila ng tinatawag na growth spurt. O yun mga kabrigada, ang tawag po dyan mga kabrigada sa growth spurt na yan, ay yung panahon kung saan biglaan po yung kanilang paglaki or yung development. Yan. Kaya minsan, medyo irritable sila. Minsan po mga kabrigada, iyak ng iyak. O kaya po minsan, may mga lagnat po yan na nangyayari. Sa ganyan mga kabrigadang pagkakataon, ibig sabihin parang nagiging mas mabilis yung paglaki ng ating mga anak. Kaya kapag nagkakaroon ng ganyang stage, minsan mga kabrigada yung mga anak, makikita natin, may bago na naman silang development. Aba, naging madaldal yung anak ko. Aba, naging ganito. Aba, naging ganyan. O, abay, nakakalakad na agad. O, di ba? Oo. So, nangyayari po talaga yung mga ganyang development. At para po mga kabrigada, masustain natin yung development ng ating mga anak, kailangan po mga kabrigada na meron tayong binibigay na suporta sa pamamagitan po mga kabrigada ng mga vitamins or food supplement mga kabrigada na hiyang sa kanya. Yan. Alam niyo ho ba na ang ating Yummy Vit ES2 Oral Drops, meron ho yan mga kabrigadang vitamin A na maaari pong makasuporta sa normal na paningin ng isang bata. Meron din po yung B complex para naman po mga kabrigada sa brain development at vitamin E bilang antioxidant support na nakakatulong naman na magbigay suporta habang dumadaan po doon sa tinatawag nating growth spurt. Yan. Kaya napaka-importante po mga kabrigada yung mga vitamins at mga food supplement para po sa development ng ating mga anak. Standa Yummy Vit ES2 Oral Drops mga kabrigada pwede ho yan sa 6 months hanggang 2 years old. At kapag pumatak naman po mga kabrigada ng 3 to 15 years old, Yummy Vit syrup na po iyan. Yung ating ES3. Type ko yan. Yan. Pamanang Aruga. Yan. Available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drugstore, sa The Generics Pharmacy, Generica, pati na din po mga kabrigada online sa pamamagitan po yan ng Shopee, ng Lazada at ng Brigada Shop na matatagpuan sa ating Brigada app. Type ko yan. At syempre sa Carl Andre Drugstore at sa mga lokal na parmasya na naririyan ho sa inyong mga lugar. Type ko yan. Yeah, dire-diretso na ho tayo sa ating ating topic, pero bago ang lahat ipapakilala ko muna sa inyo, makakasama natin ngayong umaga ang first honor sa ating mga makakasama ngayon. Napakaaga ni attorney, si Attorney Joel Atienza. Pagbati po muna attorney sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po muli sa lahat ng mga tagapakinig dito sa ating brigada. Magandang umaga Brigada Mel. Magandang umaga din po sa ating presidente ng Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter, si Attorney Dindo Atienza, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Magandang happy birthday umaga ho. po, President. Happy birthday. Happy birthday. Naway malasing nyo sila, hindi kami. Opo. Ang ating pag-uusapan, attorney, ay sa pagiging isang law-abiding citizen. So, naisipan ko lang na topic ito, attorney, kasi karamihan sa mga New Year's resolution, gusto magpapayat, gusto magkajowa. Paano sa yung pagsunod sa ating mga batas? So, gusto nating malaman ngayong umaga, paano ba maging isang law-abiding citizen? Hindi lang ngayong 2026, kundi sa mga susunod pang taon, of course. And with that, mga kabrigada, nandito na din po si Attorney Judith
Yan. Si Attorney Judith, makakasama din po natin ngayong umaga mga kabrigada. Magbati po, Attorney, sa ating mga tagapakinig. Morning po sa lahat. Hopefully po ay maging fruitful po ang morning. Thank you po. Sisikapin natin, Attorney. Alam mo, Brigada Mel, ang lamig. Totoo nga. Sobra po. Ang hirap maligo kanina. Totoo. Ako nga, Attorney, kanina tinitingnan ko yung yung tubig kanina sa drum kasi walang tulo pag madaling araw eh. So tinitingnan ko, sabi ko maliligo or hindi? Struggle. Nanalo yung hindi, Attorney. Ganun? Sabi ko, okay lang. Pabango na lang ng konti. Sige pa. Simulan natin mga kabrigada yung ating talakay ngayong umaga. Ano po ba yung ibig sabihin ng pagiging isang law-abiding citizen sa praktikal na aspeto na hindi lang ho sa teorya ng batas? Attorney Joel. Yung definition po ng law-abiding citizen sa pangkaraniwang tao at sa atin pong lahat ay di yung pong tamang pagsunod sa batas na pinasa ng ating kongreso o ng sanggunian. Mula po yan sa sanggunian barangay, may mga barangay ordinance po, sa sanggunian bayan o sanggunian panlungsod, sa sangguniang palalawigan at ganoon din po sa Kongreso at sa Senado. Yung mga batas na pinapasa nila ay di kailangan po nating sundin na hindi lamang po ngayon 2026. Sa pang-araw-araw po nating buhay ay kailangan po nating sundin at nang hindi po tayo malagay sa peligro na paglabag sa mga batas o ordinansa na ipinasa ng ating mga mambabatas. So basically yun lamang po na hindi naman po natin kailangang alam lahat ng batas at ordinansa. Kung sa tingin po natin ay ito po'y makakasakit ng kapwa, makakalamang sa kapwa, o hindi tayo sigurado, huwag na po natin gawin. Attorney Judith. Yes po. Yung pagiging law-abiding citizen. Yes po. For me po naman, ang pagiging law-abiding citizen ay, hindi lamang dapat alam natin kung ano yung basic na batas. Dapat alam natin kung ano yung magiging effect nito sa araw-araw natin na gawain. Lagi din nating tatandaan na basically kung ano yung tingin natin na nakakasama sa kapwa, kahit small things lang to, dapat po iwasan natin. Tas gumawa po ng tama kahit walang nakatingin. Yan lang. Uy, po. maganda yun. Gumawa ng tama kahit walang nakatingin. Yes po. Yan. So, bakit mahalaga po yung kaalaman sa batas? Kahit hindi po, halimbawa, ako na isang normal na or ordinaryong citizen, bakit kailangan na may kaalaman ako sa batas? Ano ba yung importansya po nito? Abay, napakalaga po niyan. Alam ninyo, Brigada Mel, pagka ang isang mamamayan o isang tao ay walang kaalam-alam, ay maaari itong magdulot ng kapahamakan sa kanya. Bakit? Kung sasabihin po natin na, abay, hindi ko naman alam kaya ako nagawa. Hindi po yun excuse para o depensa para hindi po kayo maparusahan. Meron po tayong kasabihan na hindi porket hindi mo alaman o alam mo yung batas at ordinansa, hindi ka na pwedeng parusahan. Hindi po yun dahilan o depensa. Kaya napakahalaga po na may konti tayo, kahit hindi naman po lahat, may konti tayong kaalaman, gaya nga po na sabi ni Attorney Judith kanina, kahit hindi po o walang nakakakita at alam naman natin sa sarili natin na mali o may malalabag tayong batas, ay wag na po natin gawin. Nagkalat na rin po ang CCTV kasi ngayon. Totoo din po yun. Attorney Judith, may gusto ka pong idagdag? Yes po. To add up po, syempre, basically, ito po yung rule natin. Ignorance of the law excuses no one. So, kahit po hindi natin alam,
meron po tayong obligasyon at meron po tayong pananagutan. Maging simpleng citizen man tayo or kung ano man po ang katayuan natin sa buhay. Yun po. Mhm. So, ano-ano po yung karaniwang batas na madalas po hindi sinasadyang nalalabag ng ating mga mamamayan? Naku, napakarami po niyan. Nako. Mhm. Lalo na po dito sa mga traffic ordinance. Nako, Yes. yan. Oo. Dahil dito po ay lalo na po yung mga tumatawid. Mhm. Meron po namang pedestrian lane na inilaan ng ating Jaywalking agad pamahalaan. yun. Mhm. Pero dahil kagustuhan po agad siguro makatawid ay hindi na nila sinusunod kung saan po dapat ang tamang tawiran. Mhm. Basta na lang tumatawid. That is isa po sa mga kagaya na rin po ng no parking. Mhm. Minsan malimit kung nakikita at napapansin doon pa mismo sa may sign Ng no ng parking. no parking, titigil at paparada. Minsan double parking pa 'yon. So Nako. yung po mga ganon, yun po yung mga pangkaraniwan na hindi natututukan, pero yun po ay may ordinansang nagbabawal at saka dapat ipatupad ng tama. Sa tingin ninyo, attorney, yung ganong mga instances, ganong mga sitwasyon, yung ganong kasi ay alam na din naman nila. Pero bakit sa tingin nyo ay ganon pa din? Oo, patuloy pa rin na ginagawa kahit alam naman nilang bawal. Maluwag po siguro dito sa ating bansa. Mhm. Yes po. Bakit pagka nasa ibang bansa tayo Totoo. Mhm. ay Masunurin. takot na takot tayo Yun, gumawa. totoo. Talagang hanggat pari sa pinakamaliit ay susunod tayo. Mm-mm. Pero bakit nga dito sa atin sa Pilipinas, anong lakas ng loob? Loob. Totoo yan. Hindi ko rin po alam, baka po nasa pagpapatupad ng batas ang may pagkukulang. Kaya po lumalakas ang loob ng ating mga kababayan. Attorney Judith, may gusto ka pong idagdag? Yung po namang yung mga karaniwang, yung usually na lalabag po ng mga yung traffic rule, seatbelt. Mhm. Yes po. Helmet, yung mga ganon, yung smoking sa public places. Places, Alam naman oo. nilang bawal dun sa may designated places lang. Tapos po yung mga ordinances sa barangay, videoke, curfew, mga ganun po. Tapos to add up po kay attorney, yung pong siguro nga po, napakaluwag po sa Pilipinas sa Pilipinas. natin sa pagpapatupad po ng mga ganitong batas. Madalas po kasi nakukuha sa arbor, Totoo. may napapakiusapan, yung mga ganyang bagay po. Yun po. Okay. So ano ang dapat pong gawin ng isang mamamayan kung hindi niya alam kung legal o illegal ang isang gawain? Yun. Kung ako Sige, po, ikaw muna. Sige, Attorney Judith. Attorneys. Siguro po, hanggat hindi niya alam kung, or malinaw sa kanya kung tama ba to o mali, huwag niya pong gagawin. Try po magtanong, mag-research, pero dapat po yung mga research niya talagang sa mga legit po Legit, na mga oo. na Baka sites. Wikipedia nyo lang kinuha. Yes po. Hindi pwede yun. Hindi po pwede yun. Ah. Magtanong po sa mga agencies, LGUs, malapit naman po ang mga barangays or sa public attorney's office, makakilala po na may alam sa batas. Yun po. In other words, attorney, in case of doubt, huwag mong gawin. Yun. Yes po. Kasi kung may mga doubt ka, ibig sabihin, hindi, kumbaga, yung awareness mo, kung meron mga nakakasaklaw doon, hindi 100%, malay mo, meron nga naman talagang nilabag ka. Yes. So, wag mo nang gawin. Saka, madagdag ko lang, Attorney Judith, Brigada Mel. Kung hindi kayo sigurado doon sa gagawin ninyo, magtanong kayo sa mga abogado o yung mga legal experts natin. Yes. Huwag po kayong makikinig doon sa mga, o magtatanong doon sa mga kapitbahay. Minsan po kasi sa halip na itama o gabayan kayo sa tamang gawain, ay lalo pang mapapahamak. Dahil mali po o lalong labag sa batas ang may payo. Hindi ko naman po nila lahat pero malimit pong nangyayari yan. Totoo, kasi hindi po nila alam, hindi alam ng kapitbahay ninyo or the best friend ninyo kung ano po ba talaga yung batas. Hindi po siya abogado para magbigay ng legal advice sa inyo. Okay? Oo. Next kong tanong, ma'am and sir.
may pananagutan bang isang tao kapag ginawa niyang isang bagay dahil nakasanayan na ito? Oo, kahit wala pala ito sa batas. Mga tradisyon natin na minsan ay hindi naman na ano na. Oo. Attorney Judith. Yes po. Lagi pong, kahit po nakasanayan na at meron pong nagbabawal dito, Mhm. automatic po kasi na may pananagutan po siya. Hindi po natin pwedeng gawing depensa na ito ginagawa na namin all throughout time. Mhm. Wala naman nagsasabi. Mhm. Hindi po kasi depensa 'yun sa batas eh. So meron pa rin po siyang pananagutan. Yun po. Hindi pwedeng sabihin na, ay ito kasi tradisyon na namin, ginagawa na namin yan. For example, illegal na sugal, di ba? Di ba nakasanayan natin yung ganoon, illegal na sugal noon. Pangpalipas oras natin yan, pero dahil may batas, syempre kailangan i-implementa ang batas. Yes po. Kailangan yung batas yung masusunod, hindi yung ating nakasanayan. Attorney Joel, may idadagdag ka po. Tama po yun. Hindi porket na palagi ninyong ginagawa ay nagiging tama. Mhm. Kung meron pong batas o ordinansa na nagsasabing mali o bawal yung inyong ginagawa, pagka kayo'y nahuli at naminsan ng madaanan ng mga otoridad, ay talaga po kayong mahuhuli at mahahabla kung Mhm. kinakailangan. Mhm. So napakarami po niyang ganyan. Halimbawa na lamang po, hindi naman po ito krimen. Mhm. Ito sa practice ko nakikita sa, Mhm. may namatay halimbawa. Mhm. Mhm. Sasabihin ng mga kaanak na naiwan, wag muna nating galawin yung mga naiwang ari-arian ng inay o ng tatay mo na halimbawa o ng lolo. Hanggat hindi nakakababang luksa. Mhm. Marami pong ganyan. Although hindi naman po ito crime, pero mali po yun. Mhm. Sala pong paniniwala na kasi meron po tayong BIR na nagpapatupad niyan. Pagka nakalipas po ang 1 taon mula sa araw ng pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay na may naiwang ari-arian, ay tatakbo na po ang penalty. Mhm. So, ibig sabihin, pag may penalty, ibig sabihin, lumampas na kayo doon sa reglementary period kung kailan dapat inayos yung mga naiwan. Mhm. So, hindi naman po yung crime, gaya na sinabi ko o ano. Pero, mag-i-incur po tayo ng sa halip na ganito lang yung babayaran, Mhm. ay di nadadagdagan gawa ng penalty. Kasi lumampas po tayo doon sa takdang panahon kung kailan dapat inayos yung mga manahan na ginawa doon sa mga naiwan ng namayapa nating mahal sa buhay. At hindi pwedeng irason, gawing dahilan na nagbabangluksa po kasi kami. Hindi po. Hindi po. Yan mga kabrigada ha. Unang bugso pa lang yan ng ating talakayan regarding po mga kabrigada sa pagiging law-abiding citizen. Pero tayo din mga kabrigada, may batas tayo pagdating po sa ating katawan. Batas mga kabrigada na kailangan din po nating hindi natin abusuhin, lalong-lalo na po ang ating kalusugan. Kaya naman naririyan ho lagi ang ating Power Cells Herbal Capsule na laging umaagapay sa inyo dahil alam natin na sa pagbabanat ng buto, kailangan po talaga natin mga kabrigada ng extra effort. Kaya po yung ating Power Cells Herbal Capsule naririyan para po masuportahan ang ating katawan. Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada! Nagbabalik tayo sa ating programa, alas 8:26 na at ang oras sa yan. Atid po sa atin ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Malamig ang panahon mga kabrigada, tayong ang mga adult, nagrereklamo na. Sa lamig ng panahon, paano po kaya ang ating mga teenager na anak? 'Di ba? Sa mga ganyang pagkakataon mga kabrigada, kailangan na may suporta din po mga kabrigada ang kanilang katawan. Hindi ibig sabihin na porket ay malaki ka na, kaya mo na sarili mo, hindi na wag ka nang wag ka nang magba-vitamins. Hindi po ibig sabihin na malaki na or teenager. Yung teenager stage kasi mga kabrigada, yan din po yung peak talaga na malakas po yung resistensya ng ating mga anak. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi na po natin susuportahan iyan. Tama! Kasi kung
aabusuhin natin yung peak na yan mga kabrigada, nako, ay baka pag nagkaedad po yung inyong mga anak, ay baka hindi pa nga tumatapak po mga kabrigada ng 30, kung ano-ano na pong sakit ang kanilang maramdaman sa katawan. Yan. Tama! Kaya naman mga kabrigada, laging bigyan ho ng suporta yung ating mga teenager. Yung ating standout ES4 multivitamins capsule mga kabrigada. Malaking tulong po iyan para po sa kanila. Alam nyo ba mga kabrigada, yan po ay isang multivitamins capsule. Meron po yan mga kabrigada ang taurine, CGF, iron, calcium, vitamins, may niacinamide, na isang klase po ng essential nutrients na nakakatulong sa pag-control din po ng excess oil sa skin. Akalain mo yun. Ang dami. Even mga kabrigada sa skin ay malaking tulong po mga kabrigada yung ating stand out. Oo. Kaya naman ho mga kabrigada, nako, oo, para po mga kabrigada sa suporta o sa vitamins ng inyong mga minamahal na teenager na anak. Stand out ES4 multivitamins capsule. Nako mga kabrigada. Talaga naman, mag-i-stand out ka ngayong 2026. Type ko At yan. available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko yan. Sige, diretso tayo mga kabrigada. Kasama natin sa Attorney Joel at si Attorney Judith, mga kabrigada, dito sa ating programa ngayong umaga. At kanina, pinag-usapan natin yung pang-araw-araw na buhay mga kabrigada bilang isang law-abiding citizen. Ngayon naman, ito, oo, medyo masakit-sakit na ito sa ulo. Habang tumatagal, nakakasakit sa ulo yung ating topic, ma'am and sir. Oo, ito naman pagdating sa digital at online space. So, paano po ba maging law-abiding citizen sa social media at online platforms ngayong mas mahigpit daw ang pagpapatupad ng cyber laws? Meron po tayong batas dito sa Pilipinas, yung Republic Act 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012, na kung saan po ay naroroon nakasaklaw yung mga iba't ibang klaseng pwedeng maging opensa na may kinalaman po sa digital o sa computer na mga krimen. At lalo na po sa social media, Brigada Mel. Meron po tayo, ang akin laging sinasabi, think before you click. Pag-isipan nyo muna yung mga ipopost ninyo, yung mga comments, kasi baka meron tayong nalalabag na batas. Lalo na may kinalaman dun sa Cybercrime Prevention Act dito po nga sa binanggit ko. Napakarami po niyan kasi meron po tayo mga cyber libel, meron po tayo mga fraud or yung mga phishing na tinatawag. So, wag po tayong magpo-post ng mga dahil tayo galit o tayo inggit o na maaari pong ikapahamak natin. So, think before you click. Attorney Judith. Yes po. Maganda po yon. Think before you click. Kailangan po natin munang i-verify kung ano man ang atin pong i-share. Verified po ang ating mga sources. Tapos po sa pagpo-post, hindi po porket tingin natin ay totoo or totoo man, tapos pinost po natin, ay wala po yung repercussion sa atin. Lalo po sa cyber libel or sa libel itself, hindi po porket ang depensa nyo ay totoo, ay pwede nyo na pong i-post. Ganun po. Kailangan po natin pag-isipan ang bawat po gagawin natin. Kasi lagi po yung may epekto. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko kasi, ma'am and sir, sa ngayon, lalong-lalo na si Meta, kapag malaki yung engagement doon sa iyong post, may bayad, di ba yun? Yes po. At yun ang karamihan na hinahabol ng mga nagpo-post sa social media. Which is, in a way, yun na din yung, syempre, kapag masyadong mainit or maanghang yung iyong ipinost, mas maraming engagement. Yes po, for monetization. Monetization. Yes po. Kung matatandaan mo, Brigada Mel, merong mga nahuhuling mga vloggers. Kasi para daw sa content. Pero kahit ang intensyon nila ay sa content lang at meron kang nilabag na batas,
talagang mahuhuli ka. Kasi hindi naman lahat ng crime ay kailangan ng intent. Meron kasing mga crime na immaterial yung intent mo, as long as may nilabag ka na batas na hindi kailangan yung intent, talagang mahuhuli ka. Lalo pat iyong ipinost. Yes po. Yes po. So ibig sabihin, sa mga nakikinig sa atin, yung mga mahihilig na mga digital creator sa social media, lalo sa Facebook, hindi po depensa na ay para sa content lang yan, para lang sa engagement lang, iyang pinost kong yan. Yes po. Attorney Judith. Dagdag ko lang din po, kung ang depensa po ay freedom of expression, ipapaalala lang po namin na hindi po ito absolute. So, hindi po porket sasabihin nyo nag-express lang ako ng sarili ko, ay wala na pong magiging epekto yun sa akin legally. Naalala ko lang, maisingit ko lang, ma'am and sir kasi may isang congressman tayo, na kinasuhan dahil sa kanyang post, 'di ba? May post siya na tapos tinanggal niya. Ngayon, kinasuhan siya ng isang malaking tao. Hindi na natin papangalanan. Yes Kinasuhan siya. So, ngayon umamin siya na dahil lang sa emotion kaya na-post niya 'yon. Pero bilang isang public official at syempre, marami kang followers, hindi ibig sabihin, kahit nagsabi si Facebook dyan na, what's on your mind? Yan, hindi ibig sabihin na lahat ng laman ng isip mo, pati ng damdamin mo, ay ipopost mo. Yan. Tama po yun. Maging responsable tayo mga kabrigada. Sunod na ating tanong, ma'am and sir, anong mga online acts na akala ng iba ay biro o opinion lang pero maaring mauwi sa kasong kriminal o sibil? Yun nga po, unang-una na po yung yung sa libel, cyber libel. Akala nila ay out of jest lang, joke lang na ganon, pati fake news or misinformation. Well, meron po yung karampatang kaso sa ilalim po ng ating mga batas. So, kailangan po natin na maging tawag dito. Kailangan natin na tayo ay aware sa ating mga ipinopost po. Ito sana ay topic pa sa susunod na, sa next Saturday. Pero isisingit ko na ito. Kapag nag-share lang po ba ako ng post, na halimbawa, yung post na i-share ko, hindi ko alam na fake news pala, kasama na po, madadamay na po ba ako sa pwedeng makasuhan kapag ganoon? O kaya nag-react ako, o kaya nag-comment ako doon sa fake news na parang, ay, totoo yung ganyan. Pwede po ba akong madamay sa kaso kapag ganoon? Depende rin po doon sa shinare ninyo. Depende rin po doon sa comment ninyo. Kung libelous o may kinalaman sa paninira ng tao. I mean, kasi doon po sa binanggit ni Attorney Judith, madami po ang saklaw ng Cybercrime Prevention Act. Hindi lamang po yung pagpo-post, hindi lamang po yung pagpapanggap na identity theft. Napakarami po ng mga saklaw ng Cybercrime Prevention Act. Kung kayo po ay magko-comment o mag-share, hindi po nangangahulugan na kayo po ay may pananagutan agad. Yun po ay depende doon sa shinare ninyo at depende rin po doon sa i-comment ninyo. Kung libelous doon po yung comment ninyo, baka madadamay ka. Baka madamay ka kasi sinakyan mo yung libelous. Lalo na pinangalanan mo yung taong involved. Kasi yung napakahalaga doon sa cyber libel is yung identifiability. Nung kahit pa yan hindi mo pinangalanan doon sa original post, pero kung nakilala nung mga nakapagbasa, pwedeng pumasok yun sa cyber libel. Halimbawa, blind item mo si Brigada Mel. Tapos nagsabi ka, hindi mo pinangalanan na si Brigada Mel. Pero yung nagsabi ka sa post mo na
Yung nagpo-programa kapag Sabado. May yun. ganon? Sa Brigada News FM Batangas. Di alam na agad. Di ba? Attorney Judith, may dadagdag ka po. Ayun nga po, sabi nga po ni attorney, hindi po agad-agad, pero kailangan pa rin po nating laging maging vigilant sa mga post natin sa i-share. Kailangan po nating maging maingat. Yun. Oo, hanggat siguro yung post mo ay hindi naman po nakakaagrabyado sa iba. Oo, wala kang nasasaktan, wala kang tinatapakan na tao, then it's all goods, 'di ba? Oo, wala kang dapat na ikadaga ng iyong dibdib. Yun. Wala kang dapat na ikatakot. Yan. Sa ating pagbabalik mga kabrigada, ating naman pag-uusapan, paano ba maging law-abiding citizen when it comes to trabaho at sa negosyo? Yan ang ating pag-uusapan mga kabrigada, ha? Dito ho yan sa ating segment na legal na usapan. At syempre, bago ang lahat mga kabrigada, sa mga lolo't lola natin, mga oras na ito mga kabrigada, ay gising na sila, ang iba ho dyan ay nakapagwalis na sa kanilang mga bakuran, ang iba po ay nagkakapi na, ang iba naman po mga kabrigada ay tapos ng mag-almusal. Sa pagtapos ng inyong almusal, kung 30 minutes na mga kabrigadang nakalipas, pwede nyo na hong inumin ang ating Power Cells Herbal Capsule. Sabayan ninyo ng maligamgam na tubig para po mas effective po sa inyo. Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:46 na ng umaga at ang oras na yan atid po sa atin ang ating Guard C Plus with Zinc. Mga kabrigada, alam nyo ba na kapag malamig ang panahon, nagdadry na din po mga kabrigada yung ating skin dahil sa lamig. Kaya minsan nararamdaman natin na parang kumakati yung aking mukha o kaya makikita natin mga kabrigada sa ating mga braso na parang may mga kaliskis at nangingintab. Nako. May ganon? Kapag ganyan na po mga kabrigada ang yung nararanasan, ibig sabihin dry ang inyong skin. Kulang mga kabrigada yung collagen sa inyong balat. At alam nyo ba mga kabrigada na ang ating Guard C Plus with Zinc, meron po yung vitamin C na nakatutulong po mga kabrigada sa collagen production. Ang ating Guard C. Kaya naman po mga kabrigada, kung gusto ninyong healthy looking at napaprotektahan mga kabrigada against dry skin ang inyong balat, yan. Ang ating Guard C mga kabrigada ay malaking tulong po para dyan. Hindi lang yan mga kabrigada pang paganda ng inyong balat or pang moisturize o kaya naman po mga kabrigada pandagdag ng collagen, kundi nakakatulong din po yan sa depensa ng inyong immune system. Guard C Plus with Zinc mga kabrigada, always protektodo ang kalusugan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sige, dire-diretso na ho tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan. Kasama pa rin mga kabrigada mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter, sina Attorney Joel at si Attorney Judith. Yan. Ang ating sunod na pag-uusapan ay regarding po mga kabrigada sa trabaho at sa negosyo. So ang ating katanungan, ano ho ang responsibilidad ng isang empleyado at employer para masigurong sumusunod sila sa ating labor laws? Attorney Judith. Yes po. Sa mga employer po, kailangan po tama ang kanilang pagpapasahod. Ibibigay po ang benefits na kailangan nila under the law. Pagsunod sa kontrata at bigyan ng kontrata ang kanilang mga employees at kailangan po ay ligtas ang kanilang workplace. Yun po. Dapat yun ang sinisecure ng ating mga employer. Yes po. Attorney Joel. Idadagdag ko lang din po doon sa sinabi ni Attorney Judith pagdating po doon sa employer, kailangan kumpleto din po bago po tayo magsimula ng isang negosyo, ay dapat kumpleto po yung ating mga permits mula po sa local at saka po sa national government. Kung ito po dapat ay either DTI registered or SEC registered po yung ating kumpanya. So bago po, yun po yung gaya na sinabi ko, dapat po bago magsimula ang isang negosyo. Pagdating naman po doon sa side ng empleyado, siyempre dapat naman po susunod tayo doon sa itinakdang oras ng trabaho na ibibigay sa atin ng ating employer. Hindi po lagi bawal po lagi dapat ang late, ano? Yun po yung number 1. Tapos
Meron pong tinatawag sa labor laws na job description Mhm. ang bawat trabaho na kung saan ay ini-enumerate po doon yung mga dapat lang trabahuhin ng isang empleyado. Mhm. Pagka lumagpas na po doon sa job description, abay, magkakaproblema po yung employer. Mhm. Isa pa, dapat po ang employer ay binibigyan ng karampatang benepisyo o ipinagbabayad yung mga tinatawag nating SSS, Mhm. Pag-ibig, PhilHealth. Mhm. Dapat po ayan ay talagang ibinibigay sa mga empleyado natin. Mabalik po ako doon sa mga empleyado, hindi lamang po yung pagpasok ng tamang oras, yung pong pagtupad sa mga alituntunin na tinatakda po ng employer ninyo ay dapat din po sundin. Mhm. Meron po kasing mga justifiable costs na kung saan in-enumerate po ng labor code na kung saan maaari pong matanggal ang isang empleyado pagka nilabag po ito. Mhm. So, wag po nating gagawin yon at maaari pong matanggal ang isang empleyado pagka nilabag po natin yon. Yun, opo. At para po sa mga maliliit na negosyante, yung mga micro and small medium enterprises natin, ano ang mga minimum na legal na requirements para masabing law-abiding citizen ang kanilang operasyon? Gaya nga po ng sinabi ko kanina bago po magsimula, kailangan DTI registered o May permit? may permit tayo. Mhm. Hindi lamang po sa DTI. Kukuha rin po tayo, minsan may mga barangay na kailangan ng barangay clearance Mhm. o barangay permit. Meron din po, importante, ay ang business permit. Bago po tayo makapagsimula ng isang negosyo, kailangan po ay meron tayong kaukulang business permit kung saan munisipyo tayo po maghahanap buhay o magtatayo ng negosyo. That is number one. Opo. Attorney Judith? Isa din po sa mga requirements, meron po kasing mga negosyo na kailangan po ng DTI registration, meron din pong kailangan ng BIR registration as well as mga resibo po Mhm. para po tayo ay makapagtuloy po ng ating negosyo. Oo, napakahigpit na ngayon ng BIR sa mga resibo. So, dapat nasusunod din natin, lalong-lalo na yung mga alituntunin ay nilalabas po ng BIR. Yes po. Yon. Pagdating naman ho sa komunidad, sa ating community, yan, paano maipapakita ang pagiging law-abiding citizen sa pakikisalamuha sa barangay, sa ating mga LGU, at sa ating kapwa mamamayan? Number one po, pagdating po sa pagiging law-abiding citizen sa barangay, ay di siyempre susundin po natin yung mga ordinansa Mhm. na ipinasa ng Sangguniang Barangay. Mhm. Ganon din po sa LGU kung kayo po ay naninirahan sa isang bayan, ay di mga ordinansang ipinasa ng Sangguniang Bayan ninyo. Yung pong pakikisalamuha naman ay makikita kung tama o sumusunod tayo sa batas. Hindi naman po porket hindi tayo nakikisalamuha Mhm. ay may mga nilalabag na agad tayo. At gusto ko rin pong linawin at bigyang pansin na hindi po nakukumit ang isang paglabag Mhm. ng ordinansa o batas dahil ginawa mo lang. Mhm. Meron din pong mga batas sa ating bansa na nakukumit dahil hindi mo ginawa. Mhm. Okay. Meron pong gano'n. Yes. Oo. Kasi ang nakalagay sa batas ay dapat gawin o Gawin. may obligasyon kang gawin ito, Mm-mm. pero hindi mo ginawa. Yun po yung mga example noon. So kailangan talaga yung awareness ng isang mamamayan sa kung ano ang batas na existing sa kanilang lugar. Napakahalaga po noon. Oo. Pero yun naman po sinabi ko na nakukumit yung crime dahil hindi mo ginawa. Kalimitan po yan ay sa mga government officials or government employees. Opo. Attorney Judith. Isa din po sa magiging pwede nating gawin para po tayo ay maging aware
ay kapag po may mga patawag po ang yung mga public Oh. assemblies or Mm. public hearings na may ordinansa po na bagong Public consultation. Yes po, public Yun. consultations. Kailangan po natin na sumama po doon upang makapakinggan at maging well aware po tayo kung ano po yung batas na gagawin kung sakali po sa ating mga LGUs. Mm-mm. Tapos po, isa po sa pinakammahalaga, kailangan po natin ng paggalang po sa ating kapwa para po maiwasan ang kung Yes. ano man ang conflict ng bawat isa. Napaka-importante noon yung paggalang sa kapwa. So, with that, ano po yung tamang gawin? Halimbawa, kung nakasaksi ng paglabag sa batas at kailan dapat makialam at kailan dapat magulat? Ang isang- oo, mamamayan. Madami po nangyayari siguro ganyan, ano. Kung mapapansin po ninyo, lalo na sa social media, yung sa mga traffic violations. Mhm. Meron na din pong mga tinatawag na dashcam na nakukunan yung mga paglabag, ano. So, special mention po sa LTO, napakaganda po ng ginagawa ng LTO na talagang binibigyan nila ng parusa o suspension ito pong mga driver natin na nahuhuli na lumalabag lalo pat na bibidyohan, ano ho. So, pagdating po at halimbawa nakasaksi kayo ng paglabag sa batas ng isang ginawa ng isang kababayan natin, kung sa palagay po ninyo ay malalagay sa peligro o panganib ang inyong buhay o ang inyong kaligtasan, ay mas maganda pong iulat na lang o isumbong ninyo sa mga otoridad kaysa pakialaman ninyo. Kung sa tingin nyo naman po ay hindi malalagay sa peligro o kapahamakan ng inyong seguridad o ang inyong buhay, pwede po kayong makialam, lalo po may tinatawag na citizen's arrest. Opo. So yung po citizen's arrest, pwede po ninyong, kung sa harapan ninyo ay kita ninyong may sigurado kayong nilalabag na batas o kinocommit na crime yung isang tao, pwede po ninyo itong arestuhin na tinatawag nga pong citizen's arrest. Attorney Judith. Yun nga po. Unang-una, bago po kayo gumawa ng aksyon, siguraduhin muna po natin na ligtas po tayo. Pangalawa, kung kaya po nating i-document, kaya po nating i-record, everybody naman po siguro ay meron na ngayong cellphone, may camera na po, i-document po natin. Tapos, magsumbong po tayo sa proper agency. Yun po. Pwede ba yun, attorney, na kahit hindi ka naman kamag-anak, pero nakita mo na may inaabuso, pwede bang ikaw ang maging complainant doon? Ano pong Halimbawa, may sinasaktan na bata, oo, pero hindi ka naman kamag-anak, oo. pwede bang po kayong magsumbong sa report o i-report. lang? Yes po. Pero yung pong kayo ang magko-complain, hindi po. Yun. Maybe po as a witness, pwede. Pwede. Pero as complainant, yun po ang hindi pwede. Yun, malinaw. Yan mga kabrigada ha. Isa ngayon pa naman, pag may na-aksidente nga, imbis na minsan maunang tumawag ng ambulansya, ilabasan ng cellphone, video. O, di ba? Madami po dito sa Pilipinas yung mga usi. Oo. Oo, Osisero. Totoo. Naalala ko yung nagbatuhan ng ano ba 'yon? Yung binasag yung sa Manila yata 'yon, yung van. Oo, na siningitan laang. Aba, may nauna pang video kaysa sa pagtawag sa mga pulis na nasa vicinity. May nauna pang nag-video at ipinost mga kabrigada sa social media. So, ganun mga kabrigada, hanapin din muna natin yung kasi nangyayari, engagement kasi. Oo, sayang ng monetization kapag nagkataon, kapag ganoon. Pero minsan isipin din natin mga kabrigada, yung kapakanan po ng ibang tao, 'di ba? Minsan kasi ay lalong-lalo na yung mga sa media kasi sa media kasi mga kabrigada
minsan, ang nangyayari naman po dyan, may tumatawag muna yan ng mga, halimbawa, rescuer o kaya ng police, ganoon. Bago po yan pupunta sa area or magbibideo or mag-i-interview sa mga ganyan po mga kabrigadang mga sitwasyon. Minsan kasi ay gano'n ang ginagaya nila video agad, wala namang kabrigadang pagtawag mga kabrigada sa mga kinauukulan para sa report. So, it's one way mga kabrigada of reminding na para sa pagiging isang law-abiding citizen, we prioritize mga kabrigada yung kapakanan din po, hindi lang natin, kundi ng ibang tao din mga kabrigada. Sabi nga kanina ni Attorney Judith, respeto sa bawat isa. Yan. Kaya naman po mga kabrigada, paalala natin, nasabi na rin lang naman ang respeto, kailangan din po natin mga kabrigada na respetuhin din po yung ating pangangatawan. Kailangan natin respetuhin ang ating katawan dahil yan po mga kabrigada yung ating puhunan para po mga kabrigada sa araw-araw na laban ng buhay. Isang paalala po yan mga kabrigada mula ho sa ating Power Cell Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto mga kabrigada ng ating segment na legal na usapan. Kasama pa rin mga kabrigada ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter, sina Attorney Joel at si Attorney Judith. Habol pa natin yung mga katanungan natin dito mga kabrigada regarding po sa pagiging isang law-abiding citizen. Ito, ma'am and sir, isisingit ko laang. Kung may batas o ordinansa po na hindi sang-ayon ng isang mamamayan, legal bang suwayin ito? At ano ang tamang paraan ng pagtutol sa mga ganyan po? Brigada Mel, kung meron pong isang ordinansa o batas na hindi nyo sinasang-ayunan, ay dapat pa rin po tayong sumunod. Hindi po porket sa tingin ninyo o sa opinion ninyo ay mali, ay hindi na ninyo susundin. Ang tama pong proseso diyan ay questionin natin ang legalidad o ang constitutionality nung batas na yon. Kasi ang alam mo, Brigada Mel, ang batas at ordinansa, yan po ay bago ipasa ng ating mga mambabatas. Yan po ay pinag-aaralan, may mga consultations pong ginagawa diyan, may mga pagsasaliksik na ginagawa, at may mga resource persons na mga tinatanong doon po sa proseso ng pagpapasa ng batas para po maging isang ganap na batas. At yan po ay pinag-aaralan talaga. Kaya kung sa tingin po natin ay mali o hindi sang-ayon ng isang tao, ang tama pong gawin ay sumunod muna tayo bago natin questionin ang legalidad o ang constitutionality sa Korte Suprema. Korte Suprema na Korte po yan. Suprema lamang po makakapagsabi kung yun po ay lumalabag sa atin pong saligang batas. Okay, Attorney Judith. Yes po, tama po si Attorney Joel. Kailangan po kung tayo ay magpagtutol, sumunod po muna tayo kasi ang isa pong ordinansa or batas ay may presumption po ng validity. So kung gusto po natin na i-challenge po ang validity nito, kailangan po tayong dumaan sa tamang proseso at ito'y ang tanging paraan po ay daanin po ito sa ating korte. So yun po, kailangan pa rin sumunod. Kung gusto talaga, meron naman pong paraan. At kung may opisyal o otoridad ito na lumalabag sa batas, paano po kukilos ang isang ordinaryong mamamayan nang hindi po nalalagay sa alangan? Yes po. Attorney Judith. Yes po, bilang isa din pong government employee, kailangan may proper forum po tayo, may proper agencies para po magreklamo. Unang-una po, ombudsman, may ARTA din po tayo. May DILG. Yes po, DILG. Usually po ang nagiging avenue po ng pagsusumbong para po may ganitong hindi sila malagay sa alangan, yung 8888 po yun. Through that po, naglalodge sila ng complaint, iimbestigahan po ng kung sino man pong agency concerned, tapos yun po, gagawa po sila ng action. Okay. Pwede bang hindi magpakilala, attorney? Yes po. Okay. So, kahit hindi ka magpakilala, gagawa ng action? Yes po. Doon sa 888 po yun. Pero 888 po yun. Hindi po lahat ng agency o lahat ng reklamo laban sa isang empleyado o opisyal ng ating pamahalaan
ay inaaksyonan kung wala pong pangalan. Meron pong mga kaso na pwedeng aksyonan o agency na umaaksyon kung anonymous. Pero kalimitan po, kailangan po ay verified complaint na kung saan meron pong taong naghahabla o Okay. nagrereklamo. Ito po ay depende sa agency. Yes po. Oh, okay. Mas malinaw po. Oo. So, yan mga kabrigada. Pero may konti pa tayong katanungan. May katanungan din po dito may isa lang, opinion. Humihingi lang siya ng opinion. Si Sir Alex Atienza nagtatanong din, o sana mapag-usapan sa inyong program ang tungkol sa business permit. Next time po, pag-uusapan po natin yan. Hindi po saklaw ng ating topic ngayong umaga yung business permit. Pero ito lang, galing kay Atelet Atanante Kasaw, Attorney Joel at Attorney Judith, hihingi lang daw siya ng opinion. Actually, in relation siya doon sa aking katanungan kanina. So, kung ang sitwasyon ay ganito, sa ating bayan o bansa ay parang isang tahanan na kung saan sasabihin ng ama o ina ay mali. Subalit yung nakikita ng mga anak na ginagawa ng ama o ina ay salungat sa sinasabi niya. Sa ating bayan o bansa, ganoon din po ang nangyayari na kung saan ang unang violators ang tagapagpatupad ng batas. Any opinion daw po sa ganoong senaryo, sa ganoong sitwasyon na kung saan yung mga tagapagpatupad pa ng batas, sila yung sumusuway sa dapat nilang iniimplementang batas. Hindi naman po lahat. Siguro may mga napapansin o nakikita lang tayong paila nila at nababalita. Lalo na po sa ating mga kapulisan, meron po tayong mga nababalita at napapanood na minsan yung mga pulis pa po ang mga nahuhuli. So na dapat ay sila ang nagpapatupad ng batas, meron naman po tayong mga ahensya nga na pwede pong pagsumbungan, pero nakakalungkot po na ito pong mga opisyal ng ating pamahalaan na dapat ay nagpapatupad ng batas ay sila pa ang nangunguna minsan. Hindi ko naman po nga nila lahat at yan naman po iilan. Pero naniniwala pa rin po ako na sa ating pamahalaan na lahat po o karamihan ay gumagawa pa rin po ng maayos. Mas napapansin at nakikita lang po natin siguro at napapabalita yung mga opisyal at saka mga tao o mga empleyado na dapat ay nagpapatupad ng batas pero ay sila pa ang unang lumalabag. So meron po tayong mga ahensya gaya po ng mga binanggit namin ni Attorney Judith kanina na dapat pwede po tayong magreklamo dito sa mga opisyal at mga empleyado ng ating gobyerno na sa tingin natin ay lumalabag. Pero bago po tayo magreklamo, syempre kailangan po naman natin ng mag-ipon din ng mga ebidensya. Hindi po tayo pwedeng basta magreklamo lamang at isumbong nang wala naman po tayong ebidensya. Baka naman po narinig lang natin sa kapitbahay ay isusumbong nyo na agad yung nasabi ninyong pulis o kung sino man na opisyal ng gobyerno ay wala naman ho tayong ebidensya. Bago ho tayo magsumbong o magreklamo sa ahensya na pwede nating pagsumbungan ay dapat handa din po yung mga ebidensya natin laban dun sa o inaakusahan nating opisyal ng gobyerno. Attorney Judith. Yes po. Sumasang-ayon po ako kay Attorney Joel. Pag po ganon, kailangan po natin na tayo ay may matibay na ebidensya. Kailangan po natin na mag-gather po ng evidence para po pag tayo ay nag-lodge ng complaint, hindi po mere allegation lamang, hindi po yun sasapat, magiging dismissible po ang ating kaso para po mas maganda at mas tama po ating magiging reklamo. So yun po. Tsaka masasayang lang yung complaint. Sayang po ang ating oras. Yun po. Pwede po tayo magreklamo sa madaming agency kung government employee, civil service, DILG, o kung saan, ombudsman, kung saan man pong agency na tingin natin ay nakakasakop doon po sa ating irereklamo. And with that, panghuli na laang po,
paano po nakakatulong ang pagiging isang law-abiding citizen sa kaayusan, ekonomiya, at tiwala sa ating lipunan ngayong 2026? Yes po. Kapag po ganyan, nakakatulong po siya sa ating ekonomiya. Mas magiging maganda po ang takbo ng ating ekonomiya. Mas magiging ayos po ang serbisyo, kaayusan po ng ating pamahalaan, maging ng gobyerno. Tataas po ang tiwala sa gobyerno, maging sa negosyo, at kakaunti po ang magiging krimen at ang pang-aabuso po. Magkakaroon, sana all, di ba, attorney? Pag po Oo. law-abiding Pag lahat po ganoon, tayo. Yes oo. po. Sana all, na yung tipong kokonti na lang yung nababalitaan nating mga pinatay dito, binaril diyan, o kaya mga paglabag sa batas trapiko, di ba? O kaya yung mga nahuhuli, katulad nung nakaraan sa Lipa. Oo, madaming nahuli na hindi rehistradong sasakyan, o di ba? Yun pa lang, hindi na po yun pagiging isang law-abiding citizen. Yes po. Di ba? Anong ganda kaya kung ganoon ang Pilipinas? Po, napaka-utopia. Iyan. Kung mapapansin mo, Brigada Mel, yung mga maunlad na bansa, marami dito is mabababa yung crime rates. Yung mga bansang, mga first world country na tinatawag, unang-una, tama ang koleksyon ng buwis dahil sumusunod ang mga mamamayan sa tamang pagbabayad ng buwis at nai-implement din naman ng kanilang gobyerno ng tama. At mababa ang corruption doon sa mga bansang yon. So, yan po ang kaayusan ay hindi po lamang sa mga mamamayan na dapat ay tumupad doon po sa mga batas. Ganon din po sana sa mga pagpapatupad ng mga batas na nangunguna po sa ating pamahalaan na yung korupsyon po ay mawala para po yung mga buwis naman ay binabayad ng ating mga mamamayan ay mapunta sa tama. Tama. Yes, Yun ang pinaka-importante sa lahat, mga kabrigada. So, ang pagiging law-abiding citizen ay hindi lamang po para sa ordinaryong mamamayan, kundi kahit ito, mga kabrigada, ay may pinakamataas ka man na katungkulan sa ating bayan. 'Di ba? Sana lahat, sana all, 'di ba? Ganoon. Oo, nang sa gayon po, mga kabrigada, ramdam ng buong bansa, mga kabrigada, yung epekto. O sabi nga natin kanina, sabi natin ni Judith kanina, sa ating ekonomiya. 'Di ba? Sige po. Siguro panghuli na lang ang pong mensahe sa ating mga tagapakinig, Attorney Joel, Attorney Judith. Go ahead po. Sa atin po mga tagapakinig at taga-subaybay dito po sa Brigada News, lalo na po ngayong mga panahon ng pagkagantong oras sa araw ng Sabado, patuloy po sana tayong makinig at manood at nang matuto po tayo sa mga usaping legal. At kung kayo naman po ay may mga karagdagang pangkatanungan, pwede po kayo magtanong. Opo. I-message po ninyo. Kahit po hindi siguro, Brigada Mel, sa oras o araw na Sabado. Opo. At ipunin na lang natin kung mapatapat po ang kanilang katanungan ay may kinalaman do sa topic na pag-uusapan natin sa sunod na Sabado o sa mga susunod na linggo, ay pwede po nating isama sa mga tanong. Ano po? Po, Attorney Judith. Yes po. Para lang po sa i-sum up. Para po maging isang law-abiding citizen, kailangan po to start small. Simulan natin sa ating mga sarili, simulan natin sa paligid natin. Kailangan po nating sumunod sa simpleng pagtatapon ng basura, segregation, traffic rules. Kung sisimulan po natin sa atin, magta-transcend po ito, magkakaroon po ng ripple effect na sa lahat po ng bagay ay tayong magiging law-abiding citizen na. Yun. Ayan, mga kabrigada. At syempre, kung kayo naman po ay may mga certain situation sa inyong buhay na gusto nyo pong itanong, nahiya na kayo, mga kabrigadang itanong dito sa ating programa, or gusto nyo, mga kabrigada, na talagang face-to-face po, mga kabrigada, sa ating mga abogado po, mga kabrigada, na kasama dito sa ating programa, pwede po kayo, mga kabrigadang, pumunta sa opisina po ng Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Yan, dyan po sa may Palyokan West, mga kabrigada. From 1 p.m. hanggang 4 p.m. po, mga kabrigada, every Friday, meron po sila, mga kabrigadang, libreng consultation. Kung
Kung gusto nyong humingi ng advice mga kabrigada sa kanila, libre po yan para sa kanila. Para sa inyong mga kabrigada. Yan. At syempre maraming salamat po Attorney Judith, Attorney Joel sa Brigada inyong Mel, oras. pwede ba Sige akong po. bumati lang ng Sige isa? po, opo, may oras pa tayo. Babatiin ko Sige. lamang po ang aking bunso, si Jody Catherine, ng belated happy birthday. Wow, happy birthday. Happy birthday. Maraming salamat po, Brigada Mel. Attorney Judith, baka may babatiin ka. Aking pong mga anak at sa aking asawa ko po nasa labas. Sa aking anak po si Priam at si Prixus at ang kanilang bagong alaga Wow. sa bahay. Hello. Yan. Medyo na-scratch po kaya medyo nagtagal. Sige po. Yan. Maraming salamat mga kabrigada. Ako'y magbabalik pa. May mga pagbati kayo. Ibibigay ko pa mayan mga kabrigada sa inyo bago tayo magpaalam. Dito ho yan sa ating programa. Pero, syempre mga kabrigada, ipapaalala ko pa rin sa inyo. Alas 9:19 na ng umaga. Medyo tanghali na. Pero hindi pa rin mga kabrigada late ang pag-inom ng inyong Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.